Ang atong pagkamasinugtanon kay usasab sa paagi sa atong pagsimba sa atong Ginoo. May buntag natong tanan maigsoon, linga imong tapad, ingna nalipay ko nga niaka karon. Nindot kay no, bisan natay problema makangisi gihapon. Tungod kay Kristohanon ta naatay Jesus. Maunay nakanindot sa tao nga nituo ug gibutang ang iyang kinabuhi sa mga kamot sa atong Ginoo. Atong ablihan nato mga Biblia sa Hebrews 10:25. Ang kani-kaning malipayon nato nga pagsunod or atong gi-align atong kaugalingon sa kinaiya sa Ginoo ug sa iyang pulong. Muhatag ni natog kalipay maigsoon ug usa ni kapaagi nga atong masimba, mapasidunggan ang atong Ginoo. Nag-ingon ra sa Hebrews 10:25. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Ang atong hisgutan karong kabuntagon mao ni ang title, Submit to God, Resist the Devil. Pag mas sinugtanon ngadto sa Ginoo ug sukli ang yawa. Dili ni nato balihon nga magsinugtanon sa yawa nya magsukol-sukol sa Ginoo. Atong iatras og pila ka page ang atong mga Bible nga atong giablihan sa James. Ato dayong iabante. Iabante na tog pila ka page, James 4:7. James 4:7. Pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Akong balikon, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Atong iduko atong mga ulo, magpray ta kadali. Lord Jesus, ikaw among gibayaw nini nga dapit. Ginoo, salamat kayo sa kaluwasan nga among nabatunan. Salamat sa imong paghigugma kanamo. Ginoo, amo kang gipasalamatan bisan sa mga pagsulay nga imong gitugot nga niabot sa among mga kinabuhi. Karon Ginoo, naami Ginoo nagpundok aron sa pagdaig kanimo, aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Holy Spirit, ipaabot Ginoo ang buot nimong ipaabot sa matag usa kanamo bisan sa nagtanaw online. Salamat Lord sa imong linibuan ka anghel nga naguban kanamo sa imong mga pagsimba. Salamat sa joy Ginoo nga mubaha, mulukop niini nga dapit. Ikaw mong ipasidunggan Ginoo sa bisan unsa nga makabot karong kabuntagon. In Jesus name, amen. Sa English nag-ingon dira submit or sa Cebuano pagmasinugtanon. Lingiag balik imong tapad ina pagmasinugtanon. Ang meaning aning submit kay to line up under. Sa sunod nga PowerPoint slide, naay group dira. Kinsa kay kompleto diri, no? Ang Jericho, kompleto. Kuan man, i-zoom ko na tana palihog, Brother Mac, anang Jericho. Na ba si Akisha karon? So si Akisha kay nakabutang diri, leader. So para lang sa illustration, akong gitawag si Akisha ang leader sa Jericho. Ang yang assistant leader nga si Mark Abing. Kung naa si Aubrey palihog ari, si Francesca, si Tricia, si Daniel, si Bicoy, si Javen, si Andre, si RC, o si Claire Abing. Ari mo kadali, mubo ra kayo, wala mo isulti, wala mo buhaton, igora mo barog. Bitaw, pwede po, no? Kuya Daloy, di ba nagsabit naman sila giel nila? So pag-illustrate aning submit or to line up under, ang ilang leader kay sa Akisha. Akisha, palihog ari sa ibabaw, kay ikaw man ang leader. Ari sa ito nga. Ang sunod niya, kay si Mark. So Mark, asa man kadapit? To line up under. To line up under. Line up. Ana. Ang sunod, si Aubrey. So, ari, to line up. Sige lang, kuan mo no nga, sayo naman tana, pero nakulbaan man God, dili jud lalim nga nasa tubangan.
Ang sunod kay si Cheska. Sunod si Tricia, si Daniel, ug si Andre. So ang giingon sa James 4:7 nga submit therefore to God. Asa ta mo line up under ni God. Para lang paghatag og illustration, ang sa next nga slide ana, the word was used, next slide palihog, of soldiers. Mao ni ang context sa author nga si James, ang iyang nasa hunahuna para sa iyang target audience, mga sundalo. O kitang tanan mga Ginoo nahitabo nga mga sundalo ta ni Kristo. Sa summer camp, para dili magkaguliyang naay leader. O sa ilang group nga Jericho, ang mga group names day kay gibase nila sa mga places dito sa Israel. Naay leader nga sa Akisha. So kung ato ning sabton ang kaning submit, use of soldiers under the authority of their commander. So ang ilang team leader or captain, ano siya tawag nila ni Makisha? Boss? Madam, to line up under the authority of their commander. Atos lang katagag pakpak maigsoon. Thank you kayo, pwede na mo makapalingkod. Team Jericho. Ang katong uban wa natawag, ay alam mo kalain kay napa may kuan, higayon. Basta magtumod daog naman siguro danan Jericho kay giblisingan naman na-expose naman sa kamera. Gigamit ni siya para sa mga sundao nga under sa authority sa ilang commander. Ang pag-submit na to sa Ginoo sama nga ni line up ta ni paubos sa pagdumala sa atong Ginoo. Last Sunday nakahisgot ta nga naay usa ka pastor si Glenn Germany nga gitutukan og pusil sa usa ka tawo. Nya salamat sa Ginoo nga wala ni buto ang pusil, di ba? No weapon, nothing can separate us from the love of God. Ang ikapito ato ang kamatayon bay makapabuwag nato gikan sa gugma sa Ginoo. Ang tubag kay dili. Wala ni buto ang pusil kay ni jam ang bala. Ug ato nga moment dili ko kalimot nga in between ni Cheska og ni Aubrey naglingkod dira si Sir Kim Villarasa. Dito sa right side si Sir Marlon Aying. Maigso nahitabo gahapon nga naay usa ka inila notado nga tigpayuhot og droga laom kano nga Bisaya man atong madunggan sa inyong balita, akong balita kang Attorney Rofil. Naa niya nga asset ang usa ka na maligya og chololot nagsakay og motorsiklo nang inabuhi para sa iyang pamilya. Tungod kay kaning tawhana gianggaan og ginganlan og J. Nagtuo siya nga asset og tungod aning influensya gani sa drogas. Mao jud ni mga Kristohanon ginadasig ta nga mahimutang mainampuon, mahimutang grounded sa pulong sa Ginoo. Dili lang para sa atong kaugalingon, kundi para sa atong katilingban, para sa mga tao nga naa sa atong komunidad. Kay kung ang pulong sa Ginoo masalikway, unya ang tawhanong una-huna ang maglabi. Pagpanglimbong, paglabuanay, gusto nga mo labaw diri sa kalibutan, mahimong dato pag-ayo para mahimong ma-impluwensya ang atong katilingban magkaguliyang jud. Mao na nga ang among pagdasig ninyo nga mahimong mainampuon og magbasa sa pulong sa Ginoo dili lang na para atoa. Para na sa imong mga anak, para mahimong safety ang atong katilingban. Para na sa imong mga igsuon para panahon nga mag-duty sila gabi ang mga tao nga naglakaw-lakaw dira at least kampante ta nga dili ni magbinuang sa imong mga minahal sa kinabuhi. Naa niya nga asset ang katong namaligya in town nagtinarong og kinabuhi. Nakita sa social media na imong viral nagbuyod ang driver sa motorsiklo nga namaligya lang og chololot. Kung wala mo kailangan ng chololot kay kuan na siya saging nga gisabuan og gatas, pakwan, depende no sa kanang mga sobra-sobra sa mga prutasan. Pagkahuman gireport siya sa mga pulis, dagan siya sa ilang balay. Nya dili man makaya sa local police sa San Fernando. Nagtawag sila og backup. Kay nilana ko naman gikan buntag padung hapon sige pinos sila di man jud mo surrender. Kay kaning tawhana na man poy stockpile sa mga armas na gani siya granada.
dili makaya sa local police, nagtawag sila og SWAT. Ug kung wala ko na sayop, si Kim nga atong kauban nga naglingkod last Sunday kay member sa Regional Mobile Force Battalion. Sakto ba, Jeff? Regional Mobile Force Battalion 7. Sila ang, kung sa salida pa kay ang Avengers, sila ang tawgon kung dili na jud kaya sa mga local police. Sa ilang pinusilay, naigo jud si Kim. Pero salamat sa Ginoo nga buhi siya. Mike Son, angay pa siguro itong mas kusog nga pagpakpak. Amen? Nga ang atong kauban, gipanalipdan sa Ginoo. Dili ni basta-basta nga trabaho. Naikaguliyang, bisan kami, mga lalaki, manago, dyan may manago, manggita, Pastor Eric, no, kita ilaga, ok-ok. Samot na ng pinusilay. Mahadlok may itang na panapton, magkuandra, palit sangin. Magpinusilay ang mga lalaki, babae, tanang tao, nga walay eksakto nga training. Sibat na lang jud kay wala jud kay kuan kabangkaagan sa ingana nga sitwasyon. Si Kim usa ka well-trained nga police officer. Nag-una dito sa frontline. Huwag akong basahon, word for word, ang gipo sa DYHP RMN Cebu. Pagkaigo ni Sir Kim Villarasa sa katong ni resist jud ni sukol nga di magpadakop. Ang kato dayang tawhana kay nahimo tong konsehal sa ilang lugar. So sa 8 ka tuig na priso tungod sa illegal drugs, nakagawas, nagpabadlong pag January na giposil, badlongon kay sa katilingban. Ang punot dulo kay illegal drugs. Mauna baliko na po nako mahimutang mainampuon para mahimutang epektibo sa atong mga Bible study, sa atong pag-share. Kaya kung dili ta mainampuon, di ta grounded sa word, dili ta mahimong epektibo sa gawas. Akong basahon, maigsoon pag-ahuman nga naigo ni Kim, ingon dire, dinhin na mibaws ang maong pulis. Pinaagi sa pagrapido sa balay ni ini ug nabati dayon ang duha ka sipang buto nga gituuhan nga ang LPG sa sulod sa balay sa suspitsado ug ang granada nga dala ni ini nga miresulta sa pagkasunog sa iyang balay. Mao ni ang account sa RMN, pero wala ta kay baw sa account jud mismo ni Kim. So pagka gabian ni pagkadungog nako sa balita, nagkaon ko, tangan ko dito sa Ghana. Ug ako ni na picture out ang kaning nga senaryo. Pero ako pa ning i-confirm ni Kim ni ka unya or ni ka ugma. Nga pagkaigo ni Kim sa bala, mibaw siya pinaagi sa pagrapido sa balay kundi initago ang katong tao nga giganlag J. Nga tungod siyang pagrapido, naigo ang LPG ug ang granada nga niboto nga maoy resulta sa pagkasunog sa balay. Ang punto ani mga igsoon, wala ko ni gitakdo nga uy na may nahitabo. Ang kani nga pulong gihatag na didaan pagka huybis, pinaagi sa daily devotional sa journal. Si Kim kay under sa authority sa iyang commander. Pagkahitabo dito sa Pinusilay, sa San Fernando, naara sila sa ilang kampo siguro, sa Regional Mobile Force Battalion sa Sibunga ba na, Jeff? Sa Sibunga. Naara sila dito. Pero tungod kay under sila sa authority sa ilang commander, pagtawag na, pag-alarma na, nga naay kinahanglan respondihan dito sa San Fernando, ang tanan nga subordinate, tanan nga naka-line up under sa otoridad sa ilang kapitan or leader, kinahanglan mo tuman o mo responde dito kay ang mga tao walay mahimo. Mauni ang pasabot sa word nga submit, to line up under. Or sa Greek word, to be under obedience. Dili lang kay ni line up under, kundi obedience, mas sinugtanon. Mauna nga sa Cebuano ang translation, pag mas sinugtanon. Pag mas sinugtanon. Ingna mo kagalingon. Pag mas sinugtanon. Kaya masugutag sa dili, badlungon tao sahay sa Ginoo.
Dili ta makasubmit sa Ginoo. Sa baba pa lang natudaan, di ta ka-submit sa Ginoo. Tingin ko na Ginoo nga ayaw gamita ang akong ngalan sa kanang in vain pagpasipala. Pero makalitan ta, maglagot ta, makapamalikas. Gamit ang ngalan sa Ginoo. Ang atong unahuna, dili na to ma-line up under, di na to ma-submit, dili masinugtanon kanunay sa pulong sa Ginoo. Ang atong unahuna, katagatad taon, makahunahunag, dili maayo. Unsaon nga madali ang imong pangandoy nga makuha, pinagi sa mga shortcut, limbong-limbong ginagmay, huna-huna nimo dili usahay, kitang tanan, dili masinugtanon. Base sa pulong sa Ginoo, usahay, maghuna-huna na mga bastos, mga binastos, mga daotan, magplanog daotan. Unsaon to? Karon mga igsoon, tudluan ta nga submit to God, resist the devil. Number 1, gigamit ni nga word, ang kaning exact word sa submit or sa laing nga translation, subject, gikan sa Greek word nga hupotasso, to be under obedience or to line up under, sa mga pariha nga verse. So andam na niyo mga Biblia, ato dong isa to mga Bible, kaato ning paklion karong kabuntagon. Luke 2:51. Lucas 2:51. Kung si Jesus Christ perfectly, willingly submit sa iyang parents, si Mary ug si Joseph, as a 12-year-old boy, para ni sa tanang mga batanon o mga bata sa kasing-kasing nga naa diri naminaw. Ug sa mga baby face pod, apple pod. 51, mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kung nakitapad nga batanon or under pa sa poder sa iyang mama o papa, igna, pag masinugtanon sa imong inahan o amahan. Gidemonstrate ni mismo ni Jesus. Kumusulti ang atong mama, nak, panghugas sa plato, unsay buhaton, submit to line up under. Willing nga obedience under the obedience sa imong mama. Nak, kung willing gani, pasabot nga nang hugas ka, dili nimo mo kuwang nga bukon na lang ang plato. Lagot man ning pinadakdak. Willingly obedient. Si Jesus to. Kaduha, Romans 13:1. Ang parimero nagisgot nga si Jesus ni submitar sa authority siyang parents. Ang kaduha, magisgot sa atong submission ngadto sa atong gobyerno. Romans 13:1. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Kita di ay ingon nga mga magtutuo ang atong default. Ang default gani kay kung imo nang i-reset, mauna ang yang default. Para paghatag og explanation, kung pangon tani ang kaning pangadang ang suga tanan aki siya ang switch that ayo ang kanilang kuan kaning mga LED lang kanang box. Kung pangon na siya, nig-on na mobalik niya siya sa default. I-on daw balik diretso. So ang default ana kay dili para ganina. Nakabantay mo gamay kay nga kalainan. Yellow ang kuan. Yellow ang suga. Pero ilan ang adjustson, i-adjust daw. I-mix nila ang white ug ang yellow. Mao na ang pasabot sa default. Medyo kuan na no, mas komplikado ang explanation kaysa untay pasabot. Kita nga mga magtutuo, ang atong default posture is cooperative obedience ngadto sa atong gobyerno. Default, maudyod na. Default, kung naglagot ka sa gobyerno, kay, di lang na ko word for word. Kuwang na lang, bahala na mo dira sa gasolina, tag 100 kape na.
Sukad na sukad maigsoon, karon pa ko ka suway nga ang gasolina ni tongtong og 100. Nga ang mga price board sa mga gasolinahan kay upat gi-design para sa upat ra ka digit. Para kung kinatasan 99.99. Pero kung maabot nag 100, ang gibuhat gipon-an na lang dito og 1, nagprint og tarpaulin or bond paper. Ingana ka grabe. Nya ang gituduan ta sa pulong sa Ginoo karon nga mo submit sa atong gobyerno. Medyo lisod ni siya, mao ni ang atong default posture sa atong government. Cooperative obedience. Marked by good works, binuotan sa atong katilingban. Ako lang i-sidetrack nga, di ba, kita gitawag nga salt of the earth. Dili lang pantimpla ang bot-pasabot ani ni Jesus, kundi mahimong preservative sa katilingban. Kita nga mga Kristohanon, kay bawat sa kamatuuran, gitawag ta ni Jesus nga mahimong preservative sa katilingban, nga kung walay mga Kristohanon, madunot yun nigdali. Ang kaugmaon sa mga bata, dili na maayo ang ilang maabtan. Dugta na kayo. Ang moralidad, ang safety, ang security, ang values. Pero na I note diri, is limited only where earthly commands directly contradict divine commands. Ako i-explain gamay. Ang ato dang submission sa atong government, kay default ni siya, automatic na siya as Christians, mo submit ta sa atong gobyerno, kay na-establish na, kay gitugutan na sa Ginoo. Pero kung maabot na, nga gi-contradict na ang Bible, ang divine commands, kita po nga mga Kristohanon, mo take po ta og stand, batok ni ini. Example, magpapasar og balaod, in favor sa LGBT community. Nga kung mag-CR ang imong anak nga babay, pwede mo sud dito ang lalaki, pero babae siya purma, sexy siya, nag-dress, pero, excuse me ha, mag-CR sa ko kadali. Nga imong anak na adito. As Christians, mo take stand ta na. Mauna nga natay mga senators, congressman nga mga Christians, nga ni-oppose ana nga mga balaod nun. Kung apoy mo propose po og balaod or bill nga atong illegalize ang illegal drugs. So automatic ang mga Kristohanon nga mga politicians ug ang church mismo mo take og stand. Dili na ni panahon nga okay ra submit na lang ta para makapalit na ta 7-Eleven. Dili mao ni ang buot pasabot nga naay limit. Dahil kung contradict na gani sa pulong sa Ginoo nga mudaot na sa klaro man nga mga butanga. Kumo directly contradict sa divine commands. Arita sa ikatulo. Before ko mo proceed, nakahinumdum lang ko ba kayo ni Hanggamay. Nalang ko'y clarification gamay. Nga 2 Sundays ago, nakaingon ko nga ang among balay nahagbungan og EMP bomb. Ang pasabot sa EMP nga bomb kay electronic magnetic pulse nga nigbotoan na ang tanan nga electronic devices mga guba. Ako lang klarohon nga wala mi kawate. Kay ang uban nagtuo hala gikawatan na hurot ang TV, ang laptop, di ba mata kong gingon, nahurot yun among laptop, ang cellphone, nahurot og gaguba ang bot pasabot ato. So ato nang klarohon daan nga wala mi nakawatan, wala na ransak ang balay. Ang uban sa inyo nagunahon na naman to sila dako nga ero nya nakawatan sila. So maigsoon akong kanang indirect nga giatake mi sa kaaway pinaagi sa pagpadala og EMP giguba ang dili literal nga EMP ha. Ang kaaway mangita jud og paagi nga maalihan jud ang pulong sa Ginoo. Nahitabo to siya Sabado sa gabi nanuktok na may asa man ta makahuwa og laptop para na ay PowerPoint pero at the last moment literal nga 11th hour ang Ginoo nagtagbo jud na ay laptop nga gibilin dito si pastora dito sa Ilom sa Lamisa. Ni on pa kinahanglan na nimo kuanon gitik-gitikon gamay. So number 3, the church kita submission to Christ, Ephesians 5:24.
Nagingon dira busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Delikado kani ang church kung wala ni submit ni Jesus. Nagbuot-buot na lang sa mga programa, kuan na lang fame, prestige, padaghanay na lang, wala na spirit. Mauni ang danger, mauni nga gipahinumduman ta karon. As a church, kinahanglan mo submit ta ni Jesus. Unsa paagi? Mobalik ra jud maigsoon tanan sa basic ang word of God. Dili ta makakuan magpaabot na lang katano. Kaila mong tetelestay Facebook page. Naa siya ka debate Christine ba ti pangan? Wala may Christine no? Christine Garcia. Nang ginawtan na kasi tinod pangan tetelestay kalimat mako. Natin isulti pala kinsa tinod pangan? King nya Reyes. So si King Reyes o si Christine, smiling kay si King. Si King Reyes, question siya, daghang pangutana, pero ako lang kuhaon nga highlight nga nangutana si King Reyes nga to ni Christine. Kinsa man ang imong authority or kanang final nga kanang mingon siya nga direct ra jud ko sa Ginoo, wala koy tulubagon sa mga tao. O bahalag unsa ko ni pag-interpret ang scripture kung unsa isulti sa Ginoo sa kuha. Maikson dangerous na siya, peligroso jud kana siya. Kung mapaabot nanta kay ang kaaway daghan po kayo siya mga drones, mga missiles, hypersonic, dita kasagang ya kung dita grounded sa word of God. Ang basin ang mga reels, ang mga shorts, ang TikTok, ang Instagram, ang mga inputs sa mga dili Kristohanon. Mao'y musod. Mao na nga importante nga mo submit jud ta ni Jesus Christ as a head. Gibang ingon nga ulo sa usa ka lawas ug kita nga church mo ang lawas natay daghan nga mga parts mao na nga pagdasig sa tanan mo function ta maigsoon ingon nga kamot ingon nga tiil ingon nga nagkadaiya nga natay gasa. Ephesians 5:24. Arita sa ikapat permiro kay mahitungod ni Jesus sa iyang submission sa iyang parents, kaduha mahitungod sa tong submission sa tong panggoberno, ang ikatulo mahitungod sa submission sa church ngadto ni Jesus o ang last ang ikaapat mahitungod sa servants submission to their masters. Atong ablihan natong Bible. Nato nangutana ba? Ano ni himog statement naabiya sa Bible ang Itbulaga mao nang pilang gid ni ka years ang Itbulaga karon? 40 basta hapit na 50. 47 nana kay mao kuno nagdugay ang Itbulaga kay biblical na daw sa Bible. So ablihin niyo ang Bible sa Tito Vic and Joey. Tito 2:9, Titus 2:9. Ako lang basahan sa sa English ha. Urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative. Kisa naglisod o pangita sa Titus. Parihatan, ako rin sa tubangan, mao to akong gibasa kong backup. So na may table of contents, atong tanawon. Ang Titus, nagsunod sa 2 Timothy, o giunhan sa Philemon. So, atong ablihon. Kung makitaan yung ang Hebrews o Hebreo, atras mog duha ka book. Titus 2:9. Tudlui ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon. In context sa first century, normal nga naay slaves, naay alipin, naay servants, pero sa tuwa ato ning ma-relate as workers, as mga under sa authority sa atong boss, unsa tigingon dili mag tubag-tubag, not argumentative, well-pleasing.
Karon mo balik ta sa pinaka main katong upat ato lang tong giagian, ato lang gisegue para pagpamatuod nga diri sa New Testament ginagamit ni nga word exactly nga kani nga word nga submit mahitungod ni Jesus submission sa iyang parents, mahitungod sa submission nato sa sa gobyerno, mahitungod sa submission nato sa as a church ngadto ni Jesus ug mahitungod sa submission sa mga workers, sa mga subordinates ngadto sa boss. Karon arita balik sa main nato nga text, James 4:7. Naka-highlight dira submit, to line up in order, to be under obedience, therefore to God, adto ni God. Ang kaning God nga gigamit diri, gikanin sa Greek word nga theos or theo, gigamit nga pangan. Ang pasabot ani God, the creator and owner of all things. So ang kanida ay ang atong submitan nga mopailawom taniya kay mao ni ang nagbuhat ug tag-iya sa tanang butang. Gikan sa creation, nagbuhat ni siya sa dagat, mga animals, stars, sky, moon, sun, planets, ug nagbuhat nimo niya natong tanan. Mauni ang God nga giingon ni James, si James kay half brother ni siya ni Jesus Christ. Dili ni siya ang James nga igsoon ni John. Dili po ni siya si James nga son of Alphaeus or James the Less. Pagka human nga nahimugso si Jesus, virgin birth, nanganak pa si Joseph ug si Mary ug lain nga mga anak. Ug usa si James ani ang mauni ang author sa James 4:7 ug sa tibok nga libro. Ug nag-ingon si James, submit therefore to the creator and owner of all things. Maigsoon sa kanila nga linya, kaning primero lang nga linya, muhatag ni natog confidence nga ato di ay pinaka-commander, ang atong pinaka-authority kay tag-iya sa tanang makita, kutob sa atong madunggan, kutob sa atong masimutan, kutob sa maabot sa social media nga atong ma-research, ang Ginoo ana nga atong gisubmitan mao ang tag-iya anang tanan og naghimo. Ingana kagamhanan ang Ginoo nga imong gisangpit sa imong prayer, ingana kagamhanan. Kung natay mga sickness, struggles, depression, anxiety, ang kanang Ginoo nga atong gisubmitan, nga atong gipailawman, ang atong nagpa-under ta sa iyang gahom, sa iyang gamhanang mga kamot, maoy tag-iya sa tanan og nagdisenyo sa atong lawas. Ug nagtuo ko mga igsoon nga si Kim, gipahinumduman ni Pirme sa iyang mga ginikanan og sa iyang mga igsoon og sa iyang mga igagaw, sa iyang mga iyaan, sa iyang lula, nga Kim pag-ampo jud Pirme. Ug tungod kay natay kay bawta sa truth, as a literal nga usa ka alagad sa balaod ni submit sa authority nga labaw niya ug labaw na nga si Kim ug ang mga uban nato nga police officers nag-submit ngadto sa creator ug owner sa tibuok galaxy sa universe. Mao na maigsoon nga kitang tanan natay kasiguruhan sa taliwala sa peligro. Diba? Psalms 23, even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for God, Theo, ang tag-iya, ang nagbuhat, nag-uban nato. Mao na nga walay kaaway. Maigo man kaha, madaplisan man kaha. Ako bitong gyud na pila lang ka inches kung wala ang panalipod sa Ginoo mo igo og vital organs. Peligro jud kayo. Mao na nga ang faith nato, mao ni atong shield, mao ni mo panalipod nato nga si Kim magpray man taron para sa birthday celebrants. Kaduha na ron nga birthday or kadaghan na jud siguro sa iyang linya sa trabaho. Kitang tanan mga igsoon under ta sa protection. Kay baba mo nga ang laing nga Greek word sa theos kay kurios sa Lord. So master. So kay master man nato siya, pasabot ana siya ang bahala. Sagot ta sa atong master. Di ba kung magkuyog ta sa atong boss, example si Brother Kaloy, nangato sila Japan. Magproblema ba sila unsa lang ipliti pa dong sa Japan? Magproblema ba sila asa sila matug dito, asa sila mangaon? Dili kay sagot sa ilang boss.
Kita mga igsoon, Matthew 6, mas bililhon pa ta kaysa mga langgam. Ang Ginoo nakakita na daan sa itong mga panginahanglan. Siya ang atong master, siya atong God. Nagbuhat sa tanan, dili na niya hinulman. Namatil ang Ginoo, Buddha. Buddha, ikaw nagbuhatan ng mga kuan? Dagkog tiyan, pahulma ko, padagkuan pa tanin tiyan sa inyong pastor ni balik. Magsuon siya ang creator, wa siya nang huwam. Pahulma ko, anabi kay wala kuwang man, kumplito ang iyang creation. Ningon gani, God saw it and it was good. Amen? Submit therefore to God. Baon ni ang Ginoo nga atong gisgutan. Si James iyang gigamit sa next slide na adara. Willing, conscious submission to God's authority as sovereign, labawng makagagahom, ruler of the universe. Ang kaning conscious submission, ako lang gipon nag-definition dira. Voluntary choice ni nato di ay mga igsoon, adlaw-adlaw nga submit to God. Voluntary choice ni adlaw-adlaw ni siya karong utto, voluntary choice ni nato mo submitar baka ko sa Ginoo or dili. Kay kung di ta mo submitar, karong utto ni ka magsimba, mo sekreto na lang ta dito sa atong kwarto or mulakaw ta or natay buhaton nga dili maayo. Kay wala man ta ni submit sa Ginoo. Voluntary ni siya. Choice ni nato, pagpili ni nato to submit to another person's authorities, ani nga context, authority ni God, authority ni Jesus, iyang kabubuton, iyang leadership, often driven by trust. Tungod kay ni salig ta sa Ginoo, maong mo paubos, mo pailalom ta, nagmasinugtanon ta niya. Tungod sa gugma, tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, mosunod jud ko nimo Lord. Di jud ko mulakaw ko hanto, di ko makaampo, bahalag malit ko gamay. Magampo jud ko una ko mulakaw. Bahalag gutom na ko, di sa ko mohungit, hanto dili ko kapasalamat sa pagkaon. Driven by respect, reverence, reverential fear rather than forced compliance. Kitang tanan dili wala ta gipursa. Mauni atong buhaton, bawal to, mauna conscious submission ni siya. So pasabot ani ayahay de tanan. Mao na nga personal Lord and Savior. Dili ko makaingon nga Diyan rin, kuyog ta sa langit ha, kay nakoy plano kusog padagan ron atos SRP niya. Patangtangan ako break da ng sakyanan, kuyog ta sa langit. Mas diyan rin, sige, pastor, smiling na diyan rin. Dili ni siya forced compliance. Voluntary choice siya. So karon nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, usa pa lang kalinya sa James 4:7. Iato dang ibalik pag flash, Brother Mac. Submit therefore to God. Kana pa lang atong gisgutan. Mopailawom sa awtoridad sa Ginoo. Ginoo nga labing gamahanan, nagbuhat sa tanan, naghatag og kinabuhi nimo, nag-rescue nimo panahon nga wana dead end na unta. Dugay ra ta nga kuan nga matay kung wala ang kamot sa Ginoo nagpanalipod nato. Mao ni ang gingon nga mo-submit ta willingly adlaw-adlaw niini nga Ginoo. Ang iyang pangan kay si Jesus Christ. Amen. Kung atras tagpila ka verse sa James 4 nga atong basahon sa 6 naghisgot dira nga God opposes the proud but gives grace to the humble. Maigson, ang tinuod nga humble nga person will give his allegiance. Ang iyang, si buwan sa allegiance, ang iyang pagpanumpa, kasi kita makanta no, ipanumpa ko, diti ka, allegiance. Ang tinuod nga humble nga tao, base sa context sa kaning James 4, iyang ihatag, ang iyang allegiance, ang iyang pagsunod, ang iyang tibok nga pagkasiya, ang iyang obedience, ngadto sa commands, ug mo sunod sa leadership ni Jesus Christ. Joshua 1:8, di ba nag-ingon, meditate sa word day and night. So, ang tinuod ay nga mo submit sa Ginoo kay mo basa sa iyang pulong. May soon, pahigmatan na tanan, kung watay basa-basag Biblia, na kung sugay ta mangayo panalangin sa Ginoo, wata ni submit sa Ginoo, atong hunahon sa makadaghan, nga naatay pagkulang ni ana nga area. Na yung mga tao nga gusto mo atog langit pero maglikay-likay sa mga buluhaton nga maoy mo giya padong sa langit. Maglikay-likay sa Bible study, maglikay-likay
nga mga buluhaton ko dili religious nga mga buluhaton. Outing kuyog ang mga Kristohanon na ay pagdasigay, sports, kaon-kaon, food trip. Gusto mo atog langit pero ang gikuyog-kuyugan kay dili ang katong padong langit. Parihara na matutag airport or bus terminal lang, South Bus Terminal. Gusto ka mo adto og Oslob kay mo tan-aw kag mga butanding. Pero ang imong gisakyan kay padong sa Moalboal. Ang pangutan na makakita kag butanding or dili? Dili, makakita siguro kag butanding kung ay nag-swimsuit dito nya wala nag-gym daan o na butanding na arag hapon. Pero dili tong butanding nga whale shark nga dako nga murag school bus kadakon. Maigsoon kung gusto ta mo atog langit, mo submitar ta sa tag-iya sa langit. Gusto ta matog Oslob niya, adto ta padong bantayan, dili jud na makaabot. Mauna ang makasusubo nga realidad sa tong katilingban. Daghan kang gusto mo atog langit, pero way pakabana sa mga butang nga langit nun diri sa kalibutan. A truly humble person will give his allegiance to God. Diba, pagkabata na to, panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Human yung flag ceremony, musulti ta na para sa pag-pledge sa tong allegiance, sa tong nasod nga Pilipinas. Wala may mga dito nga magbinuang, di ba? Seryoso dyan na siya nga kuhan. Badlungon, kasapan sa mga maestra, ang magbugal-bugal, ana nga panahon. Kanaganing lupang hinirang. Sa sinihan ay nadakpan. Ano nadakpan man ka, Brad? Nakadiri sa prisuhan. Pila mong napatay. Dili, narako diri. Kaya wako ni barog pag lupang hinirang, pag dayong closing sa sinihan. Naganday-handay ra dito. Walay submission. Arita sa ikaduha, o gato ning isira, usa ra jud ni ka verse atong gisgutan karon. Resist the devil. Resist. Kung tarong mo pronounce sa kabasin ang una-una mga bata-bata diba resist. Nag-resist daw kuyog ang devil. Resist the devil. Matinuod mo po na kung ang atong kuyog-kuyugan, bad company corrupts good character. Gusto ta magbinuotan pero atong gikuyog-kuyugan kay mga bugoy-bugoy. Resist with the devil jud na tinuod. Resist the devil and he will flee from you. Atong basahan sa Cebuano, James 4:7. Sukli ninyo ang yawa ug mubaw siya pagbalik. Ang sa giingon sa Biblia, sukli ninyo ang yawa ug hapakon kaniya, sukli ninyo ang yawa ug mudagan. Kinsay mudagan? Siya or ikaw? Sukli niyo ang yawa ug mudagan siya. Nagpray ko maigsoon nga ato ning matugkad ug ang Holy Spirit mismo makig-istorya nato ba kung unsa ni ka-powerful kani nga verse. Kung mo submit ta sa Ginoo, nya atong isuklan, atong i-resist ang yawa, mudagan siya. Kung dili ta mo submit, atong tanawin ang tibuok nga verse jud in context. Kung di ta mo submit sa Ginoo, di jud ta kasukol di ay sa yawa. Kung naay mga ungo-ungo dira hadlok-hadlok, nya wala tay submission sa Ginoo, basin ikaw ang unag dagan kaysa dili Kristohanon. Submit aron makasukol sa yawa. Ang yawa, ako lang sanang i-hold, basin magnanapo ko lang yung explanation na ni kay maputol na pa ang thought. Mauni ang flip side kung ang 20 pesos na ay duha ka side, mauni ang flip side sa first command nga submit. Ang primero kay submit, ang kaduha resist, sukol. Sa next slide, ang pasabot ani kay take your stand against. So pasabot ani kung naa ang yawa, naniya tanang mga tricks niya, yang mga schemes, tentasyon, nindot kay nga paghaylo, ang imong buhaton kay suklan, take your stand against. Dili ka mo atras, dili ka mo mapaling, di ka makuan sa kilid, take your stand, barog ra jud. Gisgutan na mo sa worship team gabi, 1 Corinthians 15:58. Therefore stand firm,
steadfast, immovable. Nya among giusaan pagsabot nga pinaagi ra jud sa pulong sa Ginoo. Mo nang ginabalik-balik tani hanton ma-absorb jud natong tanan kung unsa ka importante ang word of God. Di ta makabarog, di ta maka-take sa tong stand, di ta makasukol sa yawa. Dili ta maka-resist, dili ganita maka-oppose or dili lang ko pada. Kung wala tayo submission sa Ginoo, panahon nga na ay temptasyon, dili ta ka-resist, makadawat jud ta, makainom jud ta, makatanaw jud ta, makapusta jud ka, makabuhat ta ka dili maayo. Mao na ingana ka importante ang submission para maka-resist aron dili ta mada sa yawa. Ang kaning word nga devil nagikan ni sa Greek word nga diabolos. Diabolos. Sa Tagalog, di ba, diablo. Ang meaning ani kay devil sa English or laing word o pagpasabot accuser, tigbutang-butang, slanderer. Unsa man ning slander? Maliciously spreading false reports, lies, pagpamakak, or hateful speech intended to destroy a person's reputation. Ang kaning yawa magsun wala na siya maayo nga mahatag sa imuha. Kitang tanan maka-examine kung sa Ginoo ba ni o sa yawa. Ang yawa walay mahatag nga maayo sa imuha. Kay number 1, accuser siya, tigbutang-butang, slanderer, mag-spread og false reports. Abot sa mga na, maura dyan ni akong kuan, maura dyan akong kinabuhi. Palpak dyan ko, wala na ko'y kaugmaon, puro ra kagahapon, mga nga una-huna. Ato ning ilhon ang atong kaaway. Kaya sa gubat, importante nga ang Israel, US, makaila sa ilang kaaway nga Iran. Asa sila nag-meeting, asa ilang mga weapons. Si Satan, deceptive ni siya. Malimbungon. Nag-ingon ra sa John 8:44, there is no truth in him. He is a liar and the father of all lies. So sa Satanas, pertini kabakakon. Nga naabot sa punto nga bisan si Eve na tintal jud, nadala jud sa pagkamaayo, umusulti, mga bakak. Deceptive ni Satan. Murderous. He was a murderer from the beginning. Si Satan kay restless and hostile. Pirmi nag-ulbo ang kaspa sa kalagot. 1 Peter 5:8. Atong ablihan natong mga Bibles. Mao ni ang giingon ni James nga mao ni atong suklan. Atong ila-ilahon kung kinsa atong suklan. First Peter 5:8. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway, nga mao ang yawa, klaro kay may ang atong kaaway, mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbonon. Mao ni ang iyang trabaho, restless, di mahimutang, hantod dili mabunlot ang imong kadasig. Mangutana siguro ka, naninuod naman tako, nisunod ako sa Ginoo mo, simba na ko, magbasa na ko Bible, magpray na mi sa among pamilya. Anong daghan man kay problema? Kay mao ni ang trabaho ni Satanas, mao ni ang trabaho sa yawa. Pagpatay, pagguba, paglaglag, pagilad, pagbutang og mga bakak sa mga nahuna, pagguba og mga relasyon. Si Satan po, kusog ka ni manintal. Gawas nga manglingla ni siya, kusog ka ni manintal. Ang tanan nga tentasyon, niabot na sa tua, wala tagitintal sa Ginoo. Ato nang klarohon daan. Wala tagitintal sa Ginoo. Gikan na sa kaaway, ang ubang pagsulay, gipananghid yun na sa yawa, ngadto sa Ginoo. Lord, Ginoo, pidi ba nako sa layon? Si Dennis, kay buutan na kani nga tao. Pareha ni Job, gitugutan, nga hatagan sa tanang klase-klase nga pagsulay. Si Satan, ang trabaho niya, opposition, dili sa gobyerno, nga nagkasaka ng
mga palitonon ang giatupag kay impeach gihapon, dili ni mao nga opposition, ang gi-opposition ni Satan kay ang gospel, ang word of God mismo. Nga dili mo abot sa mga tao. May bungta mag-evangelize ta, magsangyaw ta, mag-Bible study ta. Daghan kayo mga babag. Kay mao ni ang trabaho sa kaaway. Nga bisan kita mga Kristohanon, magbasa na ko sa Bible ron. Mao ning orasa. Kalit lang na ay naabot, nihilak dito ang bata, naglik ang gripo, naabot ang bill, naay tawag, naay chat, mga distractions, opposition to the gospel. Si Satan po, maon niya nag-inspire og persecution, paglutos. Ang kanang paglutos, gikan na, binakapa na ni Satanas. Kung naninood na ka pagpalagad sa Ginoo, gilutos ka, gibuli na ka, gisungog-sungog na ka, gikatawan na ka, bugal-bugalan ka, ang nagpaluyo na si Satanas. Maon niya ang trabaho og enslaving humanity under sin and death. Ang sala ang mo resulta kamatayon. Ako na i-conclude mga igsoon nga all people, tanang mga tao are either under the lordship of Christ or the lordship of Satan. Abante mo, wala na ko gi-equal. Tanan nga tao, duha ra jud ang pilian kung kinsa ilang Lord, kinsa ilang master, si Jesus or si Satan. There is no middle ground. Walay tunga-tunga. Mao na nga decision ni jud kinsa ang imong submitan, kinsa imong sundon. Kung nisunod na ka ni Jesus, pabili na lang dira ni Jesus kay mao na eksakto. Kung naa ka dito nagsunod-sunod ni Satanas sa mga nindot nga mga bakak nga mo resulta ra gyapon kalaglagan, madaot ra gyapon ka sa unhan, magigsoon na pa higayon nga mobalhin ka og tinuod nga Ginoo, mobalhin ka og master nga moatiman nimo, nag-care nimo. Si Satanas, mailan na susugod. Nag-abot sa unhan, magka-problema na ka, biyaan na ka na, bahala na ka dira, kuyog na ta sa impyerno. Pero si Jesus, magkinaon sa mong kinabuhi diri, magka-problema ka, mutabang na nimo kay master siya nato. Siya atong Lord, siya atong Ginoo, siya atong manluluwas. Amen? Maigsoon akong gitawag ang worship team nga mao sa tubangan. Ato ning ibasahon pagbalik James 4:7 ag nasa screen. Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Pag masinugtaanon kamo sa Ginoo, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Akong giyang ang tanan nga manindog tao atong simbahon ng atong Ginoo.